Isa sa sinusubaybayang mga content creators sa social media ang The Blackman Family nina Geraldine at Josh. Larawan ang mag-asawa ng isang masayang pamilya kasama ang kanilang dalawang cute at bibong anak na sila Nemo at Jet. Ngunit ang inaakalang happily ever after nina Josh at Geraldine ay biglaan na lamang natuldukan. The Philippine Showbiz List presents Josh and Geraldine Blackman Breakup Story. Josh and Geraldine Love Story. Nakilala ang Blackman family dahil sa video contents nila na nagpo-focus sa interracial couple o ang dynamics ng Filipino wife at ng kanyang Australian husband. Katulad ng ilang love story ng isang banyaga at Pinoy, hindi nalalayo ang kwento ni Geraldine at Josh. Sila ay nagkakilala sa pamamagitan ng eHarmony, isang Australian dating app. Nangyari daw ito bandang 2014 o 2015. Mayroong 8-year age gap. Ng mga panahong iyon, si Geraldine ay isang working student na kumukuha ng nursing course sa Australia, samantalang si Josh ay isa ring nurse. Sabi ni Geraldine sa isang interview nang i-download niya ang nasabing dating app, hindi siya kumuha ng subscription na namamahalan siya sa bayad lalo pat kailangan niya ng pera sa pag-aaral. Dahil walang subscription, hindi niya nakikita ang larawan o itsura ng nasa app kung gwapo ba ito o ano maliban sa mga interest nito. Maging ang kung ano ang itsura niya ay hindi rin nakikita. Ngunit sa hindi inaasahan, nagulat na lang daw si Geraldine nang may biglang may nag-message sa kanya sa Facebook at nagpakilalang mula siya sa dating app. At ito nga ay walang iba kundi si Josh. Sa tingin daw ni Geraldine, ang parehas silang interest, katulad ng pagiging nurse na nakalagay sa dating app, ang dahilan kung bakit nagkakonekta sila ni Josh kahit hindi pa nito nakikita ang kanyang mukha. Ang mensaheng yun ni Josh ay agad din naman daw niyang tinugunan. Ang nakakatuwa pang araw ay napapag-alamang may common friend sila ni Josh na sa pareho silang propesyon. Muna sa palitan ng messages sa Facebook na pagkasunduan nilang magkita at nangyari ang kanilang first meeting sa isang train station. Balik tanaw pa ni Geraldine, noong mga sandaling yon ay wala siya na kung anumang naramdamang tinatawag na stranger feeling kay Josh. Magaan-an niya ang pakiramdam niya rito. Masasabing mabilis ang itinakbo ng pag-iibigan ng dalawa. Sa katunayan, inamin ni Geraldine na hindi sila dumaan ni Josh sa ligawan stage. 2 linggo pa nga lang daw sila magkaibigan nang tanungin siya nito na maging kanyang nobya. Dahil sa nararamdamang pagmamahal kay Josh, hindi na siya nagpakipot pa at agad itong sumagot. Sinabi ni Geraldine na isa sa mga bagay na nagustuhan niya kay Josh ay ang pagiging Christian nito. Dahil parehong dating church ministers ang mga magulang ni Josh, kitang-kita niya raw kung paano nito pinapahalagahan ang faith kay God. Hindi nga raw sila nagsasama sa iisang bahay bago magpakasal at hindi rin sila tutulog sa bahay ng isa't isa. Sa katunayan, inamin ni Geraldine na niyaya niya noon si Josh na magsama na muna sila sa iisang bahay, ngunit mahigpit daw itong tumutol dahil sa ito ay bawal at wala sa Biblia. Samantala sa panig naman ni Josh, pinatotohanan niya ang sinabi ni Geraldine na love at first sight siya rito. Sa katunayan, simula pa nga lang daw ay alam niyang si Geraldine na ang kanyang the one. Bagamat naroon ang kasiguraduhan, aminado si Josh na naroon ang pag-aalinlangan niya dahil sa kadalasan nakikita niya na matagalang relasyon bago ang engagement. Dahil sa bago pa nga lang daw sila ni Geraldine, naroon ang mga katanungan sa kanyang sarili kung okay lang ba na alokin niya agad ito ng kasal. Sa huli, nanaig ang matinding pagmamahal ni Josh at ayaw na itong pakawalan pa dahil matapos ang 1 taong relasyon noong 2016 ay inalok na niya ng kasal si Geraldine. Sa naramdamang kasiguraduhan sa isa't isa, agad na sinimula ng dalawa ang kanilang road to forever kung saan 2 beses silang nagpakasal. Una ay ang kanilang civil wedding noong 2017 sa Australia na dinaluhan lamang ng mga malalapit nilang mga kaibigan at pamilya. Kaugnay nito sa isang social media post na ibahagi ni Geraldine na nung panahong yon, sobrang hirap sila at wala masyadong pera. Hindi nila gustong magdaos sa magarbong kasal, kaya't simple lang ang nangyari. Kakabili lang nila ni Josh ang kanilang unang bahay at lahat ng ipon nila ay napunta doon. Sa katunayan, ang kanilang mga kasuotan sa kasal ay sobrang mura. Ang gown ni Geraldine ay hindi tataas ng $50 at siya din nag-ayos ng sarili niyang makeup habang ang suit naman ni Josh ay hindi bago. Kasunod nga nito ay muling nagpakasal sina Josh at Geraldine sa Pilipinas. The Blackman Family Vlog. Sa pinasok na buhay mag-asawa
Aminado sila Josh at Geraldine na katulad din sila ng ibang couple na naroon ng ilang hindi pagkakaunawaan, lalo pat magkaiba sila ng lahi. Pero ang mga ito ay araw-araw nilang nilalagpasan. Mas nabigyang kulay palalo ang pagsasama nila sa pagdating ng kanilang dalawang anak na sila Nemo at Jet. Mula sa pribadong buhay, unti-unting naging bukas ang pamilya nang pinasok nila ang mundo ng vlogging. Sa isang panayam, sinabi ni Geraldine na 2021 gawin niya ang kanilang official page. Anya, nakatuwaan nga lang daw nilang gumawa ng vlog at nung panahong yun ay nagdadalang tao siya kay Jet nang sabihan siya ni Josh na kaya niyang gumawa ng YouTube video. Sinubukan naman daw niya ang suwestyon ng mister pero hindi ito nag-click. Nakita ni Geraldine ang potensyal sa paggawa ng vlog nang maispatan niya isang Korean actor habang nagbabakasyon sa Thailand. Ang vlog niyang yon ang hudyat para gumawa siya ng vlog. Trial and error daw siya pagdating sa pagkapa kung anong papatok na vlog. Hanggang sa naisip niya na i-highlight ang karanasan niya bilang Pinay wife to a foreigner. Kinausap daw ni Geraldine si Josh at sinuportahan siya nito. Mula rito ay nilawakan niya ang scope ng vlogs nilang mag-asawa hanggang sa sumali na nga ang dalawa nilang anak na lalong nagpasikat sa kanilang mga vlog. Taong 2022 na magdesisyon si Geraldine na magbitiw sa pagiging nurse at maging full-time content creator. Sa panahong iyon, sinabi ni Geraldine na mas malaki ang kita niya kumpara kay Josh na isang nursing emergency manager. Nang bumalik siya sa Pilipinas, hindi pinayagan si Josh mag-leave, kaya't iminungkahin ni Geraldine na mag-casual na status si Josh sa trabaho. Ibig sabihin ay hindi na siya mag-full-time. Hindi naman siya nag-resign, ngunit si Geraldine ay hindi na nag-renew ng kanyang lisensya at naging full-time content creator. Si Josh ay kumuha naman daw ng ilang shift paminsan-minsan. Halos araw-araw sila may bagong content sa kanilang social media accounts. Pero kahit ibinabahagi nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay, sinabi ni Geraldine na may mga limitasyon pa rin sila ni Josh, lalo na pagdating sa exposure ng kanilang mga anak at sa popularidad na kanilang tinatamasa. Nang matanong si Geraldine kung paano hinahandle ito ni Josh na halatang mahiyain sa harap ng kamera at nonchalant, anya tulad ng dalawang bata, love na love din ito ng mister. Sa katunayan, hindi lang mga Pinoy ang kanilang audience, kundi marami din sa Australia. Kwento pa ni Geraldine, sinabi daw sa kanya ni Josh na may isang fan na naghintay sa kanya sa Target ng 30 minutes para makapagpa-picture at hindi raw ito makakalimutan ng mister dahil ito ang unang fan na naghintay para sa kanya. Samantala sa eroplano, halos lahat ng pasahero daw ay Pilipino at nagpapapicture kay Josh. Nakita daw niya ang saya sa mukha ni Josh at sinabi pa daw na, "I'm loving it." Ngunit kakambal na pakarami nilang followers, may bashers din ang kanilang pamilya. Si Geraldine daw ang mas pinupunteriya ng ilang bashers na iniisip na siya ay isang mail order bride. Ngunit gaya ng paulit-ulit ay paliwanag ni Geraldine na bago pa niya nakilala si Josh, ay naninirahan na siya sa Australia. Kaya naman sinisikap daw niya na ipakita sa internet na andun ang kanyang mama at stepfather. Giit ni Geraldine, pinakasalan niya si Josh dahil mahal niya ito, ganun lang kasimple. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mister dahil nauunawaan nito ang pagmamahal niya sa kanyang extended family sa Pilipinas. Ayon kay Geraldine, iba ang kultura sa Australia at hindi ginagawa ng pamilya ni Josh ang ginagawa niya, tulad ng paglabas at pagbabayad para sa lahat. Tinutulungan niya ang kanyang pamilya at nagpapasalamat siya kay Josh dahil naiintindihan nito. Sa pagtutulungan ni Josh at Geraldine kasama ang dalawang anak, hindi may pagkakaila ang tagumpay na tinatamasa ng kanilang The Blackman Family Vlog. Ang kanilang online presence ay kahanga-hanga na may mahigit 3 million followers sa Instagram, mahigit 5 million followers sa Facebook, mahigit 3 million followers sa TikTok, at almost 1 million subscribers sa YouTube. Umabot na nga sa ibang level ang kasikatan ng pamilya. Sa katunayan ng nakaraang taon, ay umuwi sila sa Pilipinas dahil sa ilang commitments. Nagkaroon din sila ng endorsements. Pumirma rin sila ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng GMA7. Geraldine and Josh split up. Sa social media post na inilabas sa kanilang page noong hapon ng Biyernes, February 21, 2025, naluluhang inamin ni Geraldine na hiwalay na sila ni Josh matapos ang 7 taong pagsasama. Ang revelasyon ni Geraldine ay ginawa niya sa pamamagitan ng isang recorded video habang nasa loob ng kotse. Sa kabila ng pag-aming hiwalay na sila ni Josh, tiniyak ni Geraldine na nananatili sila magkaayos at may magandang relasyon. Nanatilian niya ang respeto nila sa isa't isa. Puring-puri pa ni Geraldine si Josh sa pagiging mabuting ama nito kina Jet at Nemo at sinabing co-parenting sila sa mga bata.
Sa kanyang announcement, ibinahagi rin ni Geraldine na si Josh ay naging daan para manumbalik ang pananampalataya niya sa Diyos at sa kabila ng nangyari, ipinagpapasalamat pa din niya ang pagdating nito sa kanyang buhay. Pinasalamatan ni Geraldine ang lahat ng sumusuporta sa kanilang pamilya at nagsorry sa lahat ng kanilang social media followers sa nangyari sa kanila ni Josh. Samantala, hindi binanggit ni Geraldine kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Josh, kaya marami sa kanilang mga taga-suporta ang nagulat. Ang iba ay umasa pang prank lang ito ni Geraldine, pero lumalabas na hindi ito isang prank at totoong hiwalay na nga ang The Blackman family.